At eto na nga, yung probably Camera King ngayong 2026 pagdating sa below 10,000 pesos. This is a Camon 50 4G. Nabili ko to ng around 9,999. And guys, para sa akin, medyo okay na rin. Meron na siyang 50MP Sony camera, 6,500 mAh of battery, with 45 watts fast charging, 1.5K resolution na display with 144Hz, tapos AMOLED pa. And then, kung makikita nyo, merong tubig dito. Para saan ba to? Well, eto kasi meron ng IP68, IP69, and IP69K pagdating sa kanyang water and dust resistance. Wala yan sa Tecno Camon 40 dati. So, medyo nag-improve na nga talaga etong phone na to compared sa kanyang predecessor. Pero, sulit nga ba talaga to for its price? Well, pag-uusapan natin yan lahat ngayon dahil nga sasabihin ko sa inyo lahat ng mga dapat yung malaman bago kayo bumili nitong phone na to. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I am JP and this is JTeen TV. Na kung nagtatanong kayo bakit merong 5 smartphone dito, well, it's because ipapag-giveaway natin to ngayong April 28, 2026. So, kung hindi ka pa na-subscribe, subscribe ka na. Meron tayong monthly phone giveaway. Sayang naman. Na, umpisahan muna natin dito sa kanyang box. Ano bang difference ito compared sa box ng nasa Tecno Camon 50 Ultra? Well, ganito yung laman niya. Meron tayong USB A to Type-C na cable, 45 watts charging brick, so almost the same lang with the Ultra. Pero kung mapapansin nyo naman, ang ganda ng case ng Ultra, diba? Tapos, dito naman kay 4G, ganito lang yung case niya. Aroy! Downgrade. But yes, mas mura naman to, so intindihin na lang natin. Now, just look at that. Parang Samsung, di ba? Kung makikita nyo dito sa kanya likod, guys, katulad lang yung masasabi ko dito kay Camon 50 Ultra 5G. Pero, yung unang-unang mapapansin mo talaga is that etong camera niya dito sa my left side isn't a camera at all. Dahil nga, this phone only has 2 cameras compared sa Ultra 5G na meron ng 3 cameras. Eto guys, wala na tong telephoto. Main at saka ultra wide lang yung andito. Tapos yung supposed to be the third camera is an IR blaster. Yes, nilipat na ng Tecno dito yung kanyang IR blaster guys para meron namang purpose, di ba? Hindi ko pwedeng sabihing design lang or like wala talagang laman, di ba? Siguro napansin ni Tecno na palagi ko na lang binabash yung mga walang laman na design dito sa likod, so nilagyan nila. Hindi, wow. Now, yung pangatlong bilog naman dito sa may ibaba ay yung kanyang flicker sensor which helps sa kanyang feature na flash snap. So, mas mabilis na siyang kumuha ng photos like yung mga tinatapon natin sa taas, nakaka-capturean nyo yun, and perfect din siya pang sports. Now, kung makikita nyo naman dito guys, eto ay nasa color na Nebula Titan, pero meron ka pa isang choice which is yung Moon Shadow. Yung Moon Shadow, ganito yung color, parang black. And eto naman, para siyang titanium. So, kahit anong piliin nyo dito sa dalawang to, I think premium po siya compared sa mga other colors na orange, ganon. Shoutout Apple, medyo hindi na siya masyadong premium tingnan. Ngayon, pagdating naman dito sa kanyang build quality, marami ang medyo mako-confuse dito guys. Dahil nga this one only has plastic back, plastic frame, and glass front. Dito kay Ultra, glass back na to. Pero syempre, dahil nga mas mura to, naging plastic na siya. But this time, medyo mas mahal na plastic like yung fiberglass, katulad na lamang ng nasa Poco X8 Pro. I can tell you right now, they both feel the same. So kung fiberglass to, fiberglass rin to. Now, yung fiberglass, search nyo na lang yan, pero it's a mix of plastic and glass. Pero mas marami yung plastic. Now, this phone is flat from the back to the front, unlike the Ultra 5G. So, kung ayaw mo ng curve nitong phone na to, mas magugustuhan mo yung flat back and flat front nitong Camon 50. Para sa akin lang guys, mas trip ko talaga yung flat dahil nga mas madaling hawakan. Tapos, mas masarap ang gaming dahil nga less mistouch. Now, let's proceed pagdating dito sa kanyang buttons and ports. Sa ibaba nakalagay yung kanyang SIM card tray which is nagsusupport ng 2 SIM card. And sadly, hindi na siya supported ng eSIM. Dahil nga, bakit ka pa magkakaroon ng eSIM? 4G ka lang naman. Now, katabi naman ito yung kanyang microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang power button. Wala na po siyang fingerprint scanner dito. It's because andito na po siya sa mismong display. Yes, in-display fingerprint scanner na etong phone na to. Dito naman sa left side, nakalagay yung kanyang unique na button which is meron pang feels, and this one is called the one tap button. Now, meron kang 2 option dito which is yung long press at saka yung single press.
press. Yung single press guys, magkakaroon kayo ng flash memo which is parang i-record mo yung screen or i-analyze tapos magkakaroon siya ng summarized version kung ano man yung nakikita nyo sa inyong display. Maganda to kapag mahilig kayo mag-study or mahilig lang talaga kayo mag-summarize ng mga text na nasa inyong display. Tapos lastly, dito naman sa top nakalagay yung kanyang secondary speaker na meron pang tatak ng Dolby Atmos and yung kanyang secondary microphone. Yes, Dolby Atmos na pala etong phone na to. That is why pagdating sa kanyang sound quality, okay na ako dito guys. Hindi po siya tunog lata and hindi naman siya ganun kalakas pero maganda na rin pakinggan. So far, yung pinaka-highlight talaga for me with this phone is yung kanyang pagkakaroon ng IP68, IP69, and IP69K water and rust resistance. Wala pa po yan sa mga nakaraang base variant ng Camon series. Katulad na lamang ng Camon 30, Camon 40, wala po yun dun. This time, eto guys, ay pwede na malubog sa tubig ng up to 2 meters for up to 30 minutes. Tapos, meron na din po siyang aqua mode pagdating sa kanyang camera feature. Kaya naman, whenever you're taking underwater shots or underwater video, pwede mo nang dalhin or gamitin etong phone na to. O diba? Napaka-cool. Napaka-big deal nun dahil nga sa lahat ng mga Camon na base variant, wala pa talaga to. Hindi pa nangyari to. Ngayon lang. So far, when it comes to its build quality, 10 out of 10 ako dito kay Camon 50 dahil nga unang-una malupet tapos mamahalin siyang tingnan. Yes, napaka-premium. Tapos when it comes to its features, kumpletong-kumpleto na. Kita nyo naman yan, di ba? Ang ganda. Now, pag-usapan naman natin yung kanyang display. Kung makikita nyo naman, napakapapansin. Mukha talaga siyang iPhone, di ba? Meron pa siyang dynamic island dito na tinatawag nilang dynamic port. Pero yes, meron namang originality. Dahil nga again, andito na yung kanyang fingerprint scanner. Walang ganon yung iPhone. Tapos, kapag na-unlock nyo naman, napakalit lang ng kanyang punch hole dito. And I think this phone has really good display. Dahil nga pagdating sa kanyang specs, eto guys ay meron ng 6.78-inch AMOLED display with 144Hz refresh rate, 1.5K resolution na din, and also umaabot na to ng 4,500 nits pagdating sa kanyang peak brightness. So it's almost the same with the Ultra, pero this one is curved while eto naman si Camon 50 is flat. Now again, etong part na to ay subjective. Merong mga taong gusto talaga yung curve, meron namang mga tao na okay na or mas nagagandahan kapag flat yung display. As you can also see here, napakaliit lang ng kanyang mga bezels all around. Maganda to pagdating sa panonood ng mga movies and videos dahil nga less distraction na. Tapos, when it comes to the speed naman and smoothness, I would say na smooth na rin etong phone na to with the 144Hz. Pwede mo tong iset sa kanyang settings dahil nga meron ng kakaunting apps guys na nagso-support ng 144Hz. Katulad na lamang ng Facebook, andito na po yan. So kung gusto mo talaga yung pinaka-smooth na pwede nyong ma-experience, i-on nyo lang yung 144Hz nito guys and you will definitely feel some upgrade compared sa mga other phones na 120Hz lang. Pero again, most apps do not use 144Hz yet like yung mga games natin. So hindi mo talaga siya ma-feel sa lahat. Sa kakaunting apps lang na meron na. Now like I've said, 4,500 nits na to. That is why when it comes to bright areas like yung sa labas, nasa ilalim ng araw, kitang-kita mo pa rin yung display na itong phone na to. So kapag rider kayo, recommended ko na etong si Tecno Camon 50. Maaraw man or maulan, wala kayong problema dito guys. Dahil nga bright siya kapag maaraw, tapos protected naman kapag maulan. Hindi siya basta-basta masasira sa ganong klaseng tubig guys. Kapag siguro ilulubog mo to ng more than 30 minutes, dun ka na magkakaroon ng problema. But yeah, so far when it comes to using this phone pagdating sa kanyang display, napaka-smooth pagdating sa scrolling, sa Facebook, YouTube, TikTok, and approve na rin ako dito when it comes to watching movies and video. Hindi siya ganun kamahal, pero same lang sila ng Ultra 5G. Mas maganda pa nga to para sa akin dahil nga flat na siya. Now, let's proceed pagdating dito sa kanyang performance. Dito talaga medyo nagsastruggle etong phone na to dahil nga pagdating sa kanyang specs, this only has the MediaTek Helio G200 with octa-core CPU up to 2.2 GHz and Mali G57 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. So, this is not great at all. Hindi po siya pang gaming, hindi po siya pang damagan na panggamit sa multitasking and things like that. In other words, hindi ko po siya recommended para sa mga heavy user. So kapag mahilig ka talaga mag-multitask, gusto mo yung mabilis, gusto mo yung walang lag, walang delay, I think this is not for you. Unang-una pa lang guys, napansin ko na medyo naglo-loading siya even when opening apps or even opening camera, switching to different modes. Medyo may kabagalan talaga. And yun yung mga hindi ko napansin dahil nga it has a better processor. Tapos meron na din tong 5G. Well, this one is only 4G. So kapag supported na ng 5G yung lugar nyo, I would say na medyo sayang
sayang ata kapag 4G lang yung bibilin nyo. But yes, at the same time, pagdating naman sa aking testing, like after a few days of setting this up, medyo naging less na yung mga na-experience ko na lags and delays when it comes to using this phone. Pagdating nga dito sa Mobile Legends guys, smooth naman siya, napaka-playable, and pwede na rin tong pang casual gamer. Pero kung gusto mo talagang ma-feel yung fast, tapos less pa yung heating, and pang gaming talaga, hindi mo yan ma-feel dito kay Tecno Camon 50. Decent lang po yung kanyang processor. Dito naman sa Honor of Kings, playable pa rin naman, napaka-smooth, and pwede ka na mag-enjoy dito sa Honor of Kings, katulad na lamang ng ginawa ko dito sa Mobile Legends. Ngayon, dito naman sa Call of Duty, yes, nag-expect ako na medyo magkakaroon ng delays or lags, pero medyo surprising dahil nga with the medium graphics, tapos max frame rate, wala naman ako na-feel na mga ganong problema. Pero guys, to be honest lang, I think it's because nasa aircon ako, tapos naka-wifi pa, kaya naman medyo magkakaiba tayo ng experience when it comes to this one, because kapag gumagamit kayo ng mobile data, tapos nasa labas pa, I think mas madali po tong iinit and magkakaroon na ng mga lags and frame drops. But yes, syempre, tinest ko rin to when it comes to the Antutu benchmark and nakakuha siya ng 565,000. I think medyo mababa to. Pero ngayon, dahil nga nagmahal na yung mga smartphone, I think medyo mababa to sa ina-expect ko. Akala ko talaga aabot siya ng around 600,000. But yes, 565,000 lang yung nakuha ko with this device. And overall, for me, when it comes to its performance, do not expect that this phone would deliver like yung napaka-smooth, napaka-fast when it comes to switching apps, switching games, or like doing heavy tasks. Pero kapag daily tasks lang natin, like yung pag-Facebook, pag-reply sa email, text, tawag, wala nang problema etong phone na to. Pero sa mga heavy user guys, kahit na meron siyang 8GB of RAM, hindi ko siya masyadong recommended. Medyo kukulangin talaga yung kanyang processor. Now, let's talk about the battery of this device. Unang-una, I think this phone shines pagdating dito sa part na to. It's because meron na po siyang 6,500 mAh of battery kahit na hindi naman siya ganun kakapal, and 45 watts of fast charging. Now, 45 watts isn't really fast, pero nasa decent lang po siya. For its price, I think bihira lang naman magkaroon pa ng faster pa doon, so hindi na natin gagawing big deal yon. When it comes to the usage naman, aabot ka talaga dito ng up to 2 days kapag casual user ka lang, and around 1 day kapag heavy user ka, like yung palaging gumagamit ng mobile data, palaging nagsuscroll or nagigaming. But yes, pagdating naman sa kanyang charging, which is from 0 to 100%, it's around 1 hour and 20 minutes, which is same na same lang halos kay Camon 50 Ultra. So, mas nakatipid ka pa, pero same lang yung battery and charging na makukuha mo. And yes, even pagdating sa kanyang features guys, same na same lang din. Meron pa rin tong bypass charging na wala talaga halos sa iba't ibang brands except na lang sa Infinix and Tecno, tapos Itel. And also, pwede mo rin tong gamitin as a power bank dahil nga nagsosupport na siya ng reverse wire charging. So, connect mo lang to via Type-C to Type-C and you're good to go. Malaki kasi yung kanyang battery, so pwede mo na siyang gawing power bank. So far, pagdating sa kanyang battery guys, panalo na to, especially for its price. Now, let's take a look pagdating dito sa kanyang camera dahil nga supposed to be camera king to ng 10,000 pesos, di ba? Eto guys, ay meron ng 2 cameras at the back, which is yung kanyang 50MP Sony sensor na meron ng OIS, tapos face detection autofocus. So pagdating sa pagiging steady and focus at the same time, okay na to. Tapos yung kanyang 8MP ultra wide naman, same na same lang sa ultra wide ng nasa Camon 50 Ultra 5G. Again, yung difference dito sa kanyang likod is that wala po siyang telephoto unlike the Ultra 5G. Ngayon, sa selfie naman, naging 32MP na lang po siya compared sa 50MP na nasa Ultra. Now, kung makikita nyo naman yung mga nakuha kong shots dito guys, napaka-sharp, maganda yung color production, and yung pinaka-nagustuhan ko talaga is yung kanyang image processing. Medyo nag-improve na talaga si Tecno dito dahil nga kapag kumuha kayo ng picture guys, medyo hindi pa siya okay kapag tinitingnan mo, pero kapag na-process na siya after you take the image, maganda talaga siya. Like natural, maganda yung colors, okay na okay yung saturation, and napaka-appealing talaga sa mata ng mga nakuha mong shots. Again, same na same lang yung main sensor nito sa Ultra, kaya naman wag na wag nyong mamaliitin to. Napakaganda. Even yung kanyang ultra wide, ganun din. Kaso lang, hindi siya ganun ka high resolution, but I think marami na yung makokontento dito dahil nga meron ka ng ultra wide sa halagang 10,000 pesos, and medyo bihirang-bihira lang yan mangyari. Ngayon, sa kanyang selfie naman guys, napakaganda rin ng mga nakuha kong photos dito. Kahit na naging 32MP na siya, accurate naman yung kanyang color production, napaka-natural ng mga nakuha kong photos, and gustong-gusto ko talaga yung mga nakuha kong result using this one. Meron pa nga siyang napakaraming option dito sa kanyang camera app guys. Even sa kanyang selfie, meron ka ng super night mode, wide selfie, dual video, and more. Even the aqua mode, supported na siya ng kanyang selfie camera. Ngayon, sa kanyang main camera naman, napakadami
marami rin with the Sky Shop, Pro Mode, Panorama, Super Macro. Yes, meron na siyang Super Macro. Makakakuha na kayo ng mga maliliit na bagay tapos napakalapit lang. And yes, for me, kumpletong-kumpleto na etong phone na to when it comes to the camera. Ngayon, kung kumpleto siya before you take the photo, kumpleto pa rin po siya after you take the photo. With the Tecno AI, pwede mo itong i-click yung nasa left side. Tapos meron siyang option na AI Auto Zoom, AI Art Gallery, and AI Shadow Remover. So, sasabihin niya dito guys kung ano yung kailangan nyo gawin para ma-improve pa yung nasa photo nyo. Ngayon, kung mahilig naman kayo mag-edit after you take the shot, meron tayong tinatawag na AI Studio. Which, kapag nandito ka na, pwede mo nang gawin yung iba't ibang AI effects. Like yung AI Auto Zoom, AI Bokeh, AI HD Enhancement, AI Flare Remover, AI Shadow Remover, Reflection Remover, Eraser, and Extender. Napakadami mo talagang pwedeng gawin dito guys. Kung sasabihin ko sa inyo lahat ng to, and ipapakita ko sa inyo lahat ng to, I think abutin tayo ng next week. But yes, this is a good camera phone with complete features. Lahat ng kailangan mo guys, andito na. Maganda na yung kanyang result, pwede mo pang pagandahin. And I think yun naman talaga yung gusto ng mga camera people dyan. So kung isa ka sa mga taong gusto talaga ng isang good camera phone sa murang presyo, I think guys, mapapatawad nyo na 4G lang siya, tapos hindi siya ganun kabilis. Dahil nga, napakaganda naman ng kanyang camera. Now also, kung merong 100x etong si Ultra, eto man guys ay aabot lamang ng 20x. Tapos yung 20x niya, hindi pa siya ganun kaganda. So, yun lang naman. Dapat yung malaman din yun. But yes, hindi lang naman photo yung pag-uusapan natin. When it comes to the video quality, this phone supports only up to 2K at 30fps, which is hindi ko alam kung bakit dahil nga same sensor lang naman sila. And ganun din pagdating sa kanyang selfie camera. Pero kung gusto mo naman ng 60fps, meron ka namang option with the 1080p. Kapag medyo magalaw ka namang mag-video, marami kang option dito guys. Katulad na lamang ng Video Steady and Ultra Steady mode. Para sa akin, Video Steady is enough dahil nga kapag Ultra Steady na, 1080p at 30fps ka lang. But yes, try nga natin dito kung okay nga ba talaga. This is a 1080p at 60fps dito kay Tecno Camon 50. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, try naman natin yung kanyang selfie. Now, this is a 1080p at 60fps dito sa kanyang selfie. Oh, wow. Just look at that. Napaka-wide. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. So far guys, when it comes to the video quality of this phone, I think okay na okay ako sa mga nakuha kong result using this one. Napaka-sharp, maganda yung kanyang quality. So even though wala siyang 4K at 60fps or 4K at 30fps man lang, I think mapapatawad nyo to guys dahil nga maganda talaga. Even sa kanyang selfie video, pwede na siyang pang vlog, pang upload sa inyong mga SOCMED, and marami pang iba. Kahit nga mag-YouTuber kayo gamit etong phone na to, pwede na. But yes, recommended ko lang to kapag medyo kinukulang talaga kayo sa budget. Pero kung meron talaga kayong budget guys, just go with the Ultra 5G. Ito talaga mas kumpleto, tapos meron ng 4K. Now, let's talk about the features of this device. So, since eto guys ay meron ng Android 16 with iOS 16, marami ka na talagang pwedeng gawin dito. Especially with the Tecno AI. Yes, unang-una, andito na sa Ella. Para mo tong personal assistant. Tapos, kapag in-enable nyo pa to guys, pwede pa kayong mamili. Merong DeepSeek, ChatGPT, Gemini, Meta AI, and Grok. Napakarami mong option, di ba? Ang cool. Now, pagkatapos naman yan, andito rin yung kanyang AI Call Assistant, Translation Assistant, sa mga palaging nag-out of the country dyan, pwede to, Social Assistant, Document Assistant, and more. Even AI Subtitles, guys, andito na rin. Tapos, meron na rin pala tong Circle to Search. So, kapag meron kayo nakitang na gusto nyong bilhin sa inyong mga Facebook, circle nyo lang yan, guys, para makita nyo kung ano yung pangalan ng bagay na yan. So far, this phone is feature-packed dahil nga ang dami mong pwedeng gawin. Tapos, talaga naman nag-improve na si Tecno when it comes to its UI. Even though meron pa rin siyang mga bloatwares or mga unwanted apps, mapapatawad ko naman to dahil nga unlike the other brands na meron talagang nagpa-pop up na ads, eto guys, madidelete mo lang to and after that, malinis na yung phone mo. Overall, recommended ko ba etong si Tecno Camon 50? Well, yes, if you really love the camera. Dahil nga, napakaganda na ng kanyang main camera, meron pang ultra wide, tapos even sa kanyang selfie guys, okay na okay talaga ako. Tapos, maganda na rin yung kanyang display, kinopya lang yung nasa Ultra 5G na napakamahal. Tapos eto, hindi siya curve. So kung trip mo talaga yung flat display, mas okay ka dito. The only downside din talaga when it comes to this phone is that medyo mahina yung kanyang processor. Pero kung hindi ka naman gamer or heavy user in general, I think okay ka na with this phone. Siguro kapag meron kang 5G Wi-Fi, tapos palagi ka lang naman naka Wi-Fi, hindi ka na magpo-problema sa kanyang 4G. But again, 4G lang po siya. So pagdating sa mobile data usage, medyo mabagal talaga. Yun lang naman siguro yung pwede nating ireklamo dito sa phone na to.
But overall, this is a very good device na talaga namang marirecommend ko na when it comes to the camera and display and even sa kanyang build na pwede mo nang ilubog sa tubig. So far, that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo and meron kayong natutunan. Kung meron kayong tanong, well, definitely just comment down below. Sasagutin natin yan. Again, meron tayong napakadaming upcoming na giveaways and that is every month. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, sayang naman. That's it for this video. Kung gusto nyo makatipid dito kay Tecno Camon 50, maglalagay na lang ng links down below. Click nyo lang yan, tapos meron na kayong YouTube voucher which is an additional voucher. So, kapag nag-sale siya, tapos gagamitin mo yan, makukuha mo na yung lowest price possible. That's it. I'm JP and this is JT TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.